kina Senator Zig, Senator Gingon. Kahit ho hindi sila nagkakasundo wala hong bigkasan ng bastusan at physical harm. Tapos Erwin Tulfo is already threatening to do physical harm on Senator Marcoleta and Senate President Cayetano. Subukan nyo kaya. Subukan nyo lang. Hawakan si Senator Marcoleta. Nakita nyo ba yung libu-libong taong sumalubong kay Senator Marcoleta katapos ng hearing? Hindi po nyo nakita, tingnan nyo uli yung news. Gusto nyo bang gawin yan talaga? Para masalubong nyo yung libong-libong tao? Ang galit sa inyo. Kaya dapat tayo pong mga butante, matuto na po kayo. Hindi ho dahil matulungin sila sa radyo o sa TV, yan po ang tunay nilang pagkatao. Dapat si Erwin Tulfo ay mag-apologize sa kay Senator Marcoleta at si Senate President Cayetano. Kung hindi po niya alam na mali yung ginagawa niya, his older brother, Senator Raffy Tulfo, should educate him. Ang sinasabi ng grupo ni Win Gatchalian na may majority na sila dahil sumama sa kanila si Senator Escudero. Yes po. Ang nakalagay sa konstitusyon, the quorum shall a majority of the 24 members of the Senate shall constitute a quorum. Kasi wala namang namatay sa kanila, di ba? Opo. So 24 sila. Sa ang 12, hindi po yan quorum. Ang ginagamit nilang decision ng Supreme Court na Abilino versus Cuenco na sinabi nila ay 12 ay quorum dahil po noong panahon na yan na habla si Abilino versus Cuenco na kinuha ni Cuenco yung pagka-Senate President, yung panahon po na yon si Senator Tomas Confesor ay nasa abroad. Kaya po sinabi ng Supreme Court na 23 lang sila because at that time nasa abroad outside the jurisdiction ng Pilipinas ang isa, si Senator Confesor, and cannot be compelled to attend that Senate session. Ibig sabihin po, ang tanong, hindi po applicable yung Abilino versus Cuenco na decision. 12 lang sila doon kasi may nag-abroad. So 23 lang sila, ang majority 12 doon sa Abilino versus Cuenco. Pero dito sa kanila ni Win Gatchalian, yung 12 ay hindi majority dahil wala namang nag-abroad, walang namatay, at walang vacancy. Ang daming mga galing na abogado dyan. Si Kiko Pangilinan, abogado dyan sa kanila Pero gagamitin lang talaga nilang Abilino versus Cuenco. Ewan ko ba, pakapalan na lang. Ewan ko, lahat ng pinag-aralan natin dito parang mapupunta lang sa basura dahil napakagaling naman itong grupo ni Gatchalian. Pwede ba itong questionin? Ang 12 ay hindi majority ng 24. Opo. Ang 12 ay 50% ang nakalagay sa Constitution. A quorum shall constitute 50% plus 1, which is 13. Now, the Supreme Court might consider that a different number, different from 24 to determine the quorum if there is a vacancy. For example, may namatay na may na-suspend na senador. Kahit si Senator De La Rosa ay wala dyan, absent siya, walang vacancy. Kahit si Senator Ejercito nasa jail, walang vacancy. In fact, ang mga staff nila ay nagre-receive ng salary sa Senate because at any time, someday they might come back. Senator Estrada might get acquitted. Senator De La Rosa might decide to go back. So, there is no Attorney- vacancy. So, Therefore, the 24 is still the number to count for the majority, which is 13, hindi 12. So, attorney, sa nakikita niyo pong situation ngayon, si Benny Antiporto po ito. Sa nakikita niyo pong situation ngayon,
Boss, bawal ang kapaa dito. Uy, chill lang, sir. Mag-G-Bills ka na. Chill magbayad sa GBills, your bills-in-one app. Instant posting yan, kaya di ka napipila. GBills, your bills-in-one app. 23 lang ang bilang doon ng Supreme Court on a motion for reconsideration because Senator Confessor was abroad. And there is no vacancy now. Even with Bato de la Rosa absent, even with Jingo Estrada absent because he's in jail, their offices are not vacant. Ilang ulit sabihin, pero kung gusto talaga nilang gawin, ginagawa nila kasi BBM gang na sila. Ano bang kinatatakutan nila dyan? Ang Senate Blue Ribbon Committee? Bakit? Bakit? May mga magsasabi ba dyan na ilan sa kanila ay nagkamaleta din? Ano ang napakamahiwaga dito sa Senate Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta na lahat na lang ay ginagawa nila para ito ay hindi matuloy? Lalo naman pag hindi nila tuloy, ay ang mga tao naman ay lalo nagdedemand ngayon na ibuksan nyo yung Senate Blue Ribbon Committee na yan at wag na si Ping Lacson ang chairman dyan dahil nung siya ang nag-chairman, wala namang nangyari. So, Yan lang po ang masasabi ko dyan. paano po natin pala Para tatratuhin? sa akin po, opinion ko. Opo. Attorney, tatanungin ko Araw din ako ng batas at nagturo. Opo. Wala, hindi ba isang quorum nila? Senate President Alan Peter Cayetano should go to the Supreme Court. Trillanes naduwag. Lacson bumaliktad. Naku po, at majority din na SP Alan mga kababayan at Senator Marcoleta ay naku po, hindi na matitinag. Tapang-tapangan na naman to si Trillanes. Akala mo talaga may ibubuga, pero puro yabang lang. Kasi sabi niya, pag i-challenge daw siya ni Marcoleta na batukan si Marcoleta, aba, talagang gagawin daw niya. Babatukan daw niya si Marcoleta. Marcoleta, mukhang sina-challenge ka nitong tao na to. Hindi po bagay sa isang senador ang magbigtas ng mga salitang ganyan. Dapat po ay kagalang-galang tayo kahit hindi tayo nagkakasundo. Sa mga binigkas ni Erwin Tulfo, parang nakakatakot ng bumoto sa mga Tulfo na ito Dati akala ko mga matulungin nitong mga lalaking ito. Kasi yung Raffy Tulfo nga naman, yung unang nakilala natin. Itong Erwin nakilala ito sa, di ba, yung nagbigay, yan ba yun? Yung sabi namin ni Ramon Tulfo sa show niya, yung nag-tip ng 250,000 sa isang babae. Masakit naman po pakinggan yung sasantuhin kung si Senator Marcoleta ay matanda. I don't care kung gaano kakatanda dyan. I don't care kung nag-Senate President ka at nag-Speaker ka. Kwelyuhan daw niya si Senator Marcoleta. Bakit ba kayo nagsenador kung ganyan ang ano niya? She's the worst Senate ever. I have seen, at a young age, at 27, nag-mayor na ako kay President Cory. Nakilala ko yung mga senador dyan. Ay, napakagaling po. Senator Salonga, I was quite close to him. Senator Zig, Senator Gingon. Kahit hindi sila nagkakasundo Wala akong bigkasan ng bastusan at physical harm. Because Erwin Tulfo is already threatening to do physical harm on Senator Marcoleta and Senate President Cayetano. Subukan nyo kaya. Subukan nyo lang. Hawakan si Senator Marcoleta. Nakita nyo ba yung libu-libong taong sumalubong kay Senator Marcoleta katapos ng hearing? Hindi po nyo nakita, tingnan nyo uli yung news. Gusto nyo bang gawin yan talaga? Para masalubong nyo yung libong-libong tao? Ang galit sa inyo. Kaya dapat tayo pong mga butante, matuto na po kayo. Hindi ho dahil matulungin sila sa radyo o sa TV, yan po ang tunay nilang pagkatao. Dapat si Erwin Tulfo ay mag-apologize sa kay Senator Marcoleta at si Senate President Cayetano.
Kung hindi po niya alam na mali yung ginagawa niya, his older brother, Senator Raffy Tulfo, should educate him. Ang sinasabi ng grupo ni Win Gatchalian na may majority na sila dahil sumama sa kanila si Senator Escudero. Yes po. Ang nakalagay sa konstitusyon, the quorum shall a majority of the 24 members of the Senate shall constitute a quorum. Kasi wala namang namatay sa kanila, di ba? Opo. So 24 sila. Sa 12, hindi po yan quorum. Ang ginagamit nilang decision ng Supreme Court na Abilino versus Cuenco na sinabi nila ay 12 ay quorum dahil po nung panahon na yan na habla si Abilino versus Cuenco na kinuha ni Cuenco yung pagka-Senate President, yung panahon po na yon si Senator Tomas Confessor ay nasa abroad. Kaya po sinabi ng Supreme Court na 23 lang sila because at that time nasa abroad outside the jurisdiction ng Pilipinas ang isa, si Senator Confessor, and cannot be compelled to attend that Senate session. Ibig sabihin po, ang tanong, hindi po applicable yung Abilino versus Cuenco na decision. 12 lang sila doon kasi may nag-abroad. So 23 lang sila, ang majority 12 doon sa Abilino versus Cuenco. Pero dito sa kanila ni Win Gatchalian, yung 12 ay hindi majority dahil wala namang nag-abroad, walang namatay, at walang vacancy. Ang daming mga galing na abogado dyan. Si Kiko Pangilinan, abogado dyan sa kanila eh. Pero gagamitin lang talaga nilang Abilino versus Cuenco. Ewan ko ba, pakapalan na lang. Ewan ko, lahat ng pinag-aralan natin dito parang mapupunta lang sa basura dahil napakagaling naman itong grupo ni Gatchalian. Pwede ba itong Ang questionin? 12 ay hindi majority ng 24. Opo. Ang 12 ay 50% ang nakalagay sa Constitution. A quorum shall constitute 50% plus 1, which is 13. Now, the Supreme Court might consider that a different number, different from 24 to determine the quorum if there is a vacancy. For example, may namatay na may na-suspend na senador. Kahit si Senator De La Rosa ay wala dyan, absent siya, walang vacancy. Kahit si Senator Ejercito nasa jail, walang vacancy. In fact, ang mga staff nila ay nagre-receive ng salary sa Senate because at any time, someday they might come back. Senator Estrada might get acquitted. Senator De La Rosa might decide to go back. So, There is no Attorney- vacancy. So, Therefore, the 24 is still the number to count for the majority, which is 13, hindi 12. So, attorney, sa nakikita niyo pong situation ngayon, si Benny Antiporda po ito, sa nakikita niyo pong Abot talagang Korte Suprema dapat. kasi gaya rin ho Kasi- ng sabi ng iba abogado na hindi naman po kinwestiyon yung quorum kanina kung habang nagkakaroon ng proceedings dahil doon din naman daw po si Chis Escudero. Bakit? Nasa kamay ba ni Chis Escudero ang pag-question dyan? Bakit? Bakit? May rule ba na kailangan i-questionin ang quorum? Dapat alam ng bawat senador kung ano ang quorum. Ano ba sila? Di sila nag-aral? Lalo na si Atty. Pangilinan na abogado siya. Magpasa naman kayo ng Abilino versus Cuenco. 23 lang ang bilang doon ng Supreme Court on a motion for reconsideration because Senator Confessor was abroad. There is no vacancy now. Even with Bato de la Rosa absent, even with Jingo Estrada absent because he's in jail, their offices are not vacant. Ilang ulit sabihin, pero kung gusto talaga nilang gawin, ginagawa nila kasi BBM gang na sila. Ano bang kinatatakutan nila dyan? Ang Senate Blue Ribbon Committee? Bakit? Bakit? May mga magsasabi ba dyan na ilan sa kanila ay nagkamaleta din?
Ano ang napakamahiwaga dito sa Senate Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta na lahat na lang ay ginagawa nila para ito ay hindi matuloy? Lalo naman pag hindi nila tuloy, ay ang mga tao naman ay lalo nagde-demand ngayon na ibuksan niyo yung Senate Blue Ribbon Committee na yan at wag na si Ping Lacson ang chairman dyan dahil nung siya ang nag-chairman wala namang nangyari. So, Yan lang po ang masasabi ko dyan. paano po natin pala Para tatratuhin? sa akin po, ang opinion ko, Opo. Attorney, tatanungin ko... araw din ako ng batas at nagturo. Opo. Wala, hindi ba ang quorum nila? Senate President Alan Peter Cayetano should go to the Supreme Court. Trillanes naduwag. Lacson bumaliktad. Naku po, at majority din na SP Alan mga kababayan at Senator Marcoleta ay naku po, hindi na matitinag. Tapang-tapangan na naman to si Trillanes. Akala mo talaga may ibubuga, pero puro yabang lang. Kasi sabi niya, pag i-challenge daw siya ni Marcoleta na batukan si Marcoleta, aba, talagang gagawin daw niya, babatukan daw niya si Marcoleta. Marcoleta, mukhang sina-challenge ka nitong tao na to ah. Ewan ko kung papalag to pag pinatawag mo sa Senado. Correct. Patawag mo nga na masampulan. Pero ako meron akong challenge sa iyo Trillanes. Tanggalin mo yung mga bodyguard mo. Subukan mo maglakad sa karsada, tingnan ko tapang mo. Kasi galit na sa iyo taong bayan eh. Yun ang totoo. Galit na galit sa iyo taong bayan. Kaya nga hindi ka manalo-nalo sa election eh. Mayor na nga lang ng Caloocan, tinalo ka pa. 'Di ba? Ganon ka kagalit ang tao sa iyo. Kaya nga kung talagang matapang ka, ako may challenge sa iyo. Maglakad ka sa kalsada nang wala kang bodyguard. Tingnan ko tapang mo. O sige, gawin mo yan. Matapang ka pag nagawa mo yan. As in maglakad ka wala talagang kasunod Hindi yung nakaabang o nakatago sa camera. Maglakad ka, wala kang bodyguard. Tingnan ko tapang mo. Naku po mga kababayan, pati si Banat Bay ay naku po, hinamon itong si Trillanes mga kababayan. Pambihira, di po ba mga kababayan? Naku po yung hamon niya kay Senator Marcoleta. Malalaman natin yan, yung tapang ni Trillanes mga kababayan, pag pumunta talaga siya sa Senado mga kababayan. Alam naman natin na puro salita yan di ba mga kababayan? Pupunta lang yan pag pabor sa kanya kabayan. Di po ba? Duwag yan di po ba mga kababayan? Dito muna tayo kay Senator Lacson. Naku. Ito yung original Lacson na kilala ko o yung kilala ninyo. Yung matinong Lacson nung una na talagang lumalaban para sa karapatan ng Yes po. Pilipino. Yes po. Ayaw ng corruption. Hindi siya tumatanggap ng pork barrel funds. Baleta. Ang galing. Yan. Correct. Bakit ngayon lang lumabas ang tunay na Lacson? Again, kahit binabatikos natin siya nang dahil sa flood control investigation niya, but this time, tama. Tama, mga babayan. Dapat natin siyang purihin. Saluduhan, mga babayan. Don't do this! Nakakaya! Nakakaya sa ating grupo. Di ba? They are on the same side. Dahil Makamarcos yan klaro na Makamarcos itong si Lacson. Tapos, si Matibag mga babayan, bata yan ni Lacson, di po ba? Tapos, kinantsawan ngayon ni Senator Ping. Di ba? Saludo, mga babayan. Matibag, Marcos din. At least may malasakit siya sa kanyang anong tawag niya kay Marcos. Basta kakampi. May malasakit siya. So salamat po Senator Lacson for speaking in behalf. Dapat ang gumagawa ng ganyan yung presidente. Correct. O kaya yung DOJ secretary. Excuse me Kasi ang immediate boss ng NBI director, DOJ. Correct. Then DOJ, alter ego ng Maling-mali yung ginagawa niyang ganyan Tama. Unprofessional talaga. Incompetence in intelligence work. Ano bang background ni Matibag sa law enforcement?
Wala. Abogado lang, I don't know kung anong practice niya sa law. Politiko, kakampi ng Duterte nung una. Ngayon bumalimbing. Kung talagang bayani ka, dalhin mo sa ombudsman, kasuhan mo ako ng plunder, kasuhan tulad po ng ginawa nila ngayon para maimbestigahan ako kung tumanggap talaga ako ng mali-malitang pera. Tulad ni Senador Marcoleta na inimbestigahan ngayon sa plunder dahil inamin niya mismo na tumanggap siya ng 70 million. Ako din po, dalhin mo sa ombudsman. Tapos kasuhan mo din ako yun ng human trafficking. Okay. Siyempre doon, walang ebidensya ka. Meeting, press conference, forum lang po yun. Number 2, masking nagsumpa pa sila. Ang problema po, saan po pupunta? Hindi naman po recorded yun sa journals ng Senate. Saan ho dadalhin yun? Wala naman pong recorder doon. Wala pong mga member, ang staff ng Blue Ribbon. Yung aming yung aming parang media team doon to record, wala din po. Nare-record na sila kahapon because of the media live coverage. Alam din ho nila kasi. Kaya nga ho ginawa nila yon, alam nila na pipick upin ng media. Marami yung nagtatanong sa akin, sabi ko, illegal yan, sabi ko. That's a sham hearing and dapat hindi matawag na hearing. Kasi nga po, diniklara natin na Monday po ang hearing ng Blue Ribbon. So sinusundan po namin, actually, nung Wednesday afternoon po, matapos po namin magkaroon ng quorum at ma-unseat itong mga minority na ngayon, ay tinignan ko po yung listahan, pinatawag ko po yung Blue Ribbon Secretariat at sabi niya, ito po mga inimbitahan. Marami-rami po yun. Sabi ko, imbitahan mo ito. Pero may mga nakita po tayo, mga alias-alias doon. Hindi ko imbitahan ho yun dahil bakit alias lang po ang pangalan. Pagkatapos pangalawa po, nilinaw ko po sa Blue Ribbon sa Lunes po, wala po yung mga surprise witness. Dapat po, ibinigay na kung sino man po member namin, kung sino na member ng Blue Ribbon, isinumiti mo. Kailangan po isumiti. Nasa rules po namin yung bawal po yung mga surprise witness yung ginawa dati. Kasi po yung surprise witness na yan, pwede pong any second lumutang lang dyan dahil sa bayaran or something. Mahirap po yun. Kaya po, kailangan po namin na listahan, kailangan po namin i-vet, vetting process yung witnesses po. Pero yung 18 po, definitely, kasama po yan. At saka ombudsman. Basa. Kasi gusto ko po marinig, gusto ko ilatag natin. Tignan natin, ang proper forum is yung korte. Tignan niyo po yung kay Loren at saka kay Mark Villar. Hindi po talaga nabanggit. So kasi kaalyado sila nung grupo ngayon ni Cayetano. At saka politika po yan. Yan sinabi nilang mali-mali politika. Nung una binanggit din po ako kasi nga po nandito po ako sa majority at kita naman, sinasabi nila na nasa administrasyon ako dahil administration bet ako nung nakarang halalan. Kaya gano'n na lamang. Threat po ang tingin nila. Ako po yung isang threat na kung sino man plano nila patakbuhin. Kailangan natin magtrabaho. Isipin yan ang problema. Ginagawa ko tayong parang traditional politician na iniisip ano kayong tatakbuhin ko sa susunod na halalan. Wala po sa isip po namin yan. Sa isip po namin trabaho at ilang panukalang batas ang maipasaho namin. Malacanang issued a recognition of the new Senate leadership less than an hour after Senator Win Gatchalian was elected acting SP. Why did Malacanang see the need to recognize and welcome the new majority and the acting SP now? Yun po ang nakikita na nararapat. Ito ang nakikita para maipakita rin sa taong bayan na kung may naganap na tamang proseso ay dapat lamang pong kilalanin. And what does Malacanang have to say to reports of Senator Chis Escudero being seen inside Malacanang Palace before appearing with the new majority? Wala po tayong impormasyon patungkol po dyan. Yusek, as a lawyer speaking for the palace, please enlighten us on this. Was yesterday's Senate election legal? Because some legal luminaries are invoking the Avellino versus Cuenco of 1994 case. 1949. 1949, sorry. Yes. Matatandaan po natin kahit naman po na nagkaroon ng isang session sa pamumuno po ni dating
Senate President Franklin Drilon. Ginawa rin po nila ito, that's 2015. Kumbaga ay ang kasong Avellino versus Cuenco rin ang kanilang sinunod. Doon sa kaso ng 2015, sinasabi po na 4 ang nasa abroad at 2 or 3, 3 po ang sinasabing nakadetain. So, ang ginawa nilang recognized base number ay 17. So, dito lumalabas na since nakadetain si Senator Jinggoy Estrada, definitely masasabi natin na he is beyond coercive reach. Dahil hindi mo naman to pwede mapatawag bigla-bigla nang hindi ka pa magbo-motion sa court kung saan siya nakadetain. Or rather, magre-request ka sa court para siya ay mabigyan ng chance na makalabas. At ito naman si Senator Bato ay hanggang ngayon ay hindi natin alam kung nasaan. So definitely, he is beyond coercive reach. Kahit tanong mo siguro ang kanyang pamilya ay hindi nila masasabi. Kahit puntahan pa ng Sergeant at Arms, si Senator Bato sa kanyang bahay, ay hindi mo rin ito mapapatawag. So with that, lumalabas na 22 ang recognized base number. So, nagkaroon ng 12. At ayon na rin sa Avellino versus sa Cuenco, ang 12, kapag ka po, dahil sa Avellino versus Cuenco, lumalabas na ang recognized base number ay 23, dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte, mismo ng Supreme Court, na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So, with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum. Sunod na tanong mula kay Maris Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, Senator Alan Peter Cayetano claims that President Marcos has been misinformed with regards to the issue on legislation. He was referring to the statement of the President yesterday, yung sinabi niya on bills with regards to responding to the oil crisis. Senator Cayetano said sila ang hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. So what really happened there? Ang ibinigay sa ating impormasyon as early as May 6 or 7, yung Senate at ang House of Representatives or House Leadership, sinabi nila at nag-agree sila na i-move yung calendar to a later date para ma-prepare nila ang kanilang mga legislative priorities. So at the time, May 6 or 7 ay hindi pa po, wala pang nagiging eleksyon na naganap noong May 11 para magkaroon ng panibagong Senate President. So, hinihintay lamang po din ng Pangulo ang mga legislative priorities na kanilang mapag-uusapan sana sa LEDA. Of course, there are also concerns from the